Magandang araw po mga mahal na manonood. Anong paraan ang maaaring gamitin upang mapagalaw ang isang sasakyan? Ang una at pinakamatandang imbensyon ay ang lakas ng kalamnan, sariling lakas o mula sa iba. Halimbawa, pwedeng paandarin ang bisikleta sa pamamagitan ng pagpadyak, magpapak ng mga aso sa isang paragos o magpapak ng kabayo sa isang karwahe. Maaaring magsunog ng gasolina para gawing mechanical na enerhiya at galaw. Pwede ring mag-charge ng baterya para gawing galaw ang elektrisidad. Meron ding iba pang mga opsyon tulad ng pneumatic, hydraulic at mechanical na mga sistema. 2 taon na ang nakalipas mula nang mabasa ko ang artikulo tungkol sa flywheel at super flywheel ni Nurbey Gulia, isang Soviet at Russian siyentipiko. Dahil sa mga sasakyang gumagamit ng enerhiya mula sa flywheel, naging interesado akong pag-aralan pa ito. Ngayon ko lang ito nabigyan ng oras. Linawin ko lang, hindi lang flywheel ang mekanikal na paraan ng pag-iimbak ng enerhiya. Ayon sa kasaysayan, ginamit minsan ang mga spring na parang orasan sa bisikleta. Pero sa episode na ito, tatalakayin natin ang flywheel. Ano ito? Mga kalamangan at kahinaan. Sino at kailan gumawa ng sasakyang gumagamit ng inersya ng gulong? At bakit hindi pa laganap ang teknolohiyang ito kumpara sa dekuryenteng sasakyan? Nasa Crash Moto Channel kayo. Enjoy sa panonood. Bago natin talakayin ang paggamit ng flywheel bilang tagapag-imbak ng enerhiya sa mga sasakyan at bago rin natin kilalanin ang mga partikular na modelo ng teknolohiya, kailangan muna nating maintindihan ng kaunti ang teorya para sa pangkalahatang kaalaman. Siguradong karamihan sa inyo ay nagkaroon ng laruan noong bata pa kayo na tinatawag na yoyo o turumpo. Malamang, intuitibo ninyong alam ang prinsipyo ng mga ito. Ang mga laruan na ito ay mga primitibong flywheel. Sa mahigpit na terminolohiya, ang flywheel ay isang mabigat na umiikot na gulong na ginagamit bilang imbakan ng kinetic energy o para lumikha ng inertia moment. Ginagamit ito sa mga device na may hindi pantay na paggamit ng enerhiya. Ang pinakakapansin-pansing halimbawa ay ang internal combustion engine. Sa isang single-cylinder na 4-stroke engine, ang enerhiya mula sa nasunog na gasolina ay pumapasok lamang sa mekanikal na sistema sa panahon ng power stroke. Bahagi lang ito ng 4 sa buong siklo. Dahil sa inertia ng flywheel, natutuloy ang paggalaw ng piston, pag-ikot ng crankshaft at iba pa. Ang umiikot na flywheel ay may enerhiya at moment ng impulse tulad ng ibang umiikot na bagay. Ano ang dahilan ng pagmamasid sa gyroscopic effect na binubuo ng pag-ikot ng axis ng pag-ikot sa paligid ng orihinal nitong direksyon kapag may lumitaw na panlabas na puwersa na hindi tumutugma sa direksyon ng axis ng pag-ikot? Ang super flywheel ay mas bago-bagong termino. Ito ay isa sa mga uri ng flywheel na ginagamit sa mga flywheel na imbakan ng kinetic na enerhiya. Mas marami itong naitatabing enerhiya at mas ligtas kaysa sa karaniwang flywheel. Pag-uusapan pa natin mamaya ang kaligtasan ng ganitong imbakan habang nagpapatuloy ang kwento. Pagdating sa kasaysayan, ginagamit na ng mga tao ang epekto ng flywheel mula pa noong sinaunang panahon, partikular noong panahon ng Neolitiko. Halimbawa, sa gulong ng magpapalayok, primitibong batong gilingan na iniikot ng kamay at kalaunan, mga gilingan ng hangin at tubig. Isa sa pinakamatandang gamit ng flywheel ay natuklasang arkeolohikal sa Mesopotamia, malapit sa lungsod ng Ur. Isang magpapalayok na gulong na may disk na lutong luwad, halos 1 metrong lapad at hindi bababa sa 1 sentner ang bigat. Ito ay mga 3,000 taon bago ang ating panahon. Paulit-ulit ding lumitaw ang ganitong imbensyon sa Tsina. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang gamit ng flywheel. Halimbawa, binanggit ni Theophil, isang Aleman na monghe, alkimiko at kronikero noong ika-11 hanggang ika-12 siglo sa kanyang traktado tungkol sa sining ang ilang makinang gumagamit ng flywheel. Ang mabilisang paggamit ng inertia wheel ay nagsimula noong Rebolusyong Industrial sa huling bahagi ng ika-18 siglo, partikular noong 1784. Ipinakilala ni James Watt ang makinang disingaw gamit ang flywheel para mapantay ang galaw at malampasan ang patay na posisyon ng piston. Si James Pickard, na kapanahon niya, ay gumamit ng flywheel kasama ang crank at connecting rod para gawing paikot ang paurong sulong na galaw.
Sabay lumitaw ang ideya ng paggamit ng inertia wheel bilang imbakan ng enerhiya. Tandaan na lang ang self-propelled cart ni Ivan Kulibin noong 1771. Pinapaandar ang aparatong ito gamit ang lakas ng kalamnan ng nagmamaneho. Isa itong velomobile. Ngunit para mapabuti ang kinis ng takbo at malampasan ang mga paakyat, mayroong flywheel sa ilalim ng upuan ng mga pasahero. Kapag pinaikot na ito ng maaga, nakakatulong ito sa kutsero kapag umaakyat sa burol. Noong 1800 at 60 iminungkahi ng Rusyanong inventor na si Shubersky ang paggamit ng flywheel sa bagong transportasyong tinawag na mahoboze, isang uri ng lokomotibo. Noong 1883 nilikha ng Amerikanong admiral na si John Howell ang flywheel torpedo. Ang flywheel na 50 hanggang 60 kilo ay umiikot sa torpedo ng 10,000 hanggang 14,000 ikot kada minuto, depende sa disenyo. Sabi ng ilang ulat, 30 segundo bago magpaputok, pinapaikot gamit ang espesyal na steam turbine at marami namang singaw noon sa mga barko. Ang flywheel ay nag-iimbak ng enerhiya para makagalaw ang torpedo ng hanggang 1 kilometro sa bilis na 50 km/h at nagsisilbing gyroscopic balancer din. Noong dekada 20 ng ika-20 siglo, ginamit ng imbentor na si Anatoly Georgievich Ufimtsev ang inertial accumulator sa kauna-unahang wind power plant sa Russia na itinayo niya sa Kursk. Simula 1900, 31 ang wind generator ay nagbibigay ng kuryente sa bahay at paggawaan ni Ufimtsev, pati na rin ang ilaw sa ilang bahay sa kalye. May flywheel ang generator na tumitimbang ng halos 300 kilo kaya't matatag itong gumana kahit pabago-bago ang lakas ng hangin. Makikita ninyo, ang paglabas ng mga sasakyang dimotor na may flywheel energy ay panahon na lang ang hinihintay. Maganda ang wind power plant na may flywheel energy storage at ginagamit pa rin ito ngayon. Kailan unang nagawa ang mahobo? Unang naisip at naisakatuparan ang konsepto ng bus na may inertia storage noong huling bahagi ng 40 dekada ng Swiss na kompaniyang Oerlikon, na layuning lumikha ng alternatibo sa mga trolleybus para sa mas tahimik na mga ruta na may mababang dalas ng biyahe kung saan hindi makatuwirang gastusan ang buong elektrifikasyon gamit ang contact network. Ang demonstrasyon na modelo ng gyrobus ay unang ipinakita sa publiko at ginamit ayon sa layunin nito noong tag-init ng 1,750 taon. Upang mapalaganap ang teknolohiya, pinatakbo ang mga bus sa iba't ibang ruta hanggang 54 na taon. Pagkalipas ng 53 taon, 17 flywheel bus ang nagawa at nagsimula ng mag-operate komersyal. Naghatid ang mga sasakyan sa rutang 4.5 hanggang 7.5 kilometer, pinagdugtong ang mga komunidad ng Iberdan-Leban at Granson sa Switzerland. Sa gitna ng bus may flywheel na 1.5 tonelada na umiikot ng 3,000 RPM sa sahig. Ang flywheel ay charge at kinukuha ang enerhiya gamit ang electric motor generator na may short-circuited rotor. Ang recharge ay ginagawa sa ilang bahagi ng ruta mula sa 3-phase electric grid. Dekuryente ang preno ng sasakyan at may enerhiyang bumabalik sa flywheel, kaya humahaba ang biyahe. Ang fully charged na gyrobus ay umaabot ng 6 na kilometro sa patag na ruta sa bilis na 50-60 kph. Ang pag-charge ng flywheel ay tumatagal ng 30 segundo hanggang 3 minuto. Para mapabilis ang pag-charge, tinaas ang kuryente mula 300 at 80 hanggang 500 volts. Hindi tiyak kung gaano kaepektibo ang gyrobus sa mahahabang ruta na nangangailangan ng maraming charge o sa matinding dami ng pasahero. Noong taong 1960, isinara ang operasyon ng mga gyrobus sa Switzerland dahil sa mga kadahilanang pang-ekonomiya. Kahit na mula sa teknikal na pananaw, matagumpay ang naging karanasan ng paggamit ng gyrobus sa rutang ito. Sa ngayon, isa na lang ang natitirang gyrobus na Oerlikon. Bukod sa Switzerland, binuksan din ang gyrobus na pampublikong transportasyon sa Leopoldville, ngayoy Kinshasa, Demokratikong Republika ng Congo. Sa Congo noong 1,700 at 55,956. 12 gyrobus ang ginamit sa 4 na ruta at ang mga kargahan ay bawat 2 kilometro. Ang mga gyrobus na ginamit sa Kinshasa ang pinakamalalaki sa lahat ng gyrobus na kailanman ay nagawa.
10.5 metro ang haba, 11 tonelada ang bigat at kasya hanggang 70 pasahero. Ang kanilang pinakamataas na bilis ay 70 kilometro bawat oras. Gayunpaman, mabilis nasira ang mga gyrobuses sa Congo dahil sa kapabayaan ng driver at labis na pagkasira ng flywheel bearings dulot ng mataas na halumigmig. Itinigil ang operasyon ng mga gyrobuses sa Congo noong tag-init ng 59 na taon. Iniwan na lang ang mga ito sa tabi ng garahe para kalawangin. Ang ikatlo at huling sistema ng transportasyong gyrobuses ay umiral sa Belhika. Binubuo ito ng isang ruta at pinagdugtong ang lungsod ng Ghent sa kalapit nitong lugar na Merelbeke. 3 Oerlikon ang ginamit. Nagsimula ang operasyon ng gyrobuses noong Setyembre 10, 1956 at nagtapos noong Nobyembre 24, 1959. Itinigil ang paggamit ng gyrobuses sa Belgium dahil sa ilang dahilan. Mataas ang konsumo nito ng enerhiya, 2 at 9 kilowatt-hour bawat kilometro. Ang tram na makakasakay ng mas maraming pasahero ay gumagamit lang ng 2 hanggang 2.4 na kilowatt-hour bawat kilometro. Bukod pa rito, napatunayan na hindi maaasahan ang mga gyrobuses at sobrang tagal ng oras ang kinakailangan para mag-refuel. Pagdating ng huling bahagi ng 50, lumitaw sa Union of Soviet Socialist Republics ang gyrobus, mga maliit na lokomotibo na ginagamit sa paglipat ng magagaan at makikitid na tren sa pahalang na lagusan ng minahan. Ang gyrobus ay ginawa mula dekada 60 hanggang 80 sa Droshkovsky Machine Building Plant, Donbas. Pinili ang flywheel dahil delikado ang pagsabog sa mga minahan, kaya ito ang isa sa pinakaligtas na solusyon. Kinakarga ang gyrobus sa itinalagang istasyon. Iniikot ang flywheel sa 2,000-3,000 revolutions per minute gamit ang electric o pneumatic na makina. Sapat ang naimbak na enerhiya para sa 3-5 kilometro sa bilis na 7 kilometro kada oras. Tandaan, hindi lang sa Union ginagawa ang gyrobus. Ginamit ang mga lokomotibong gawa ng Oerlikon sa pagmimina sa Switzerland, Belgium at Africa. Ito ang British National Coalboard Gyro ng Sentinel Wagon Works. Ang lokomotibo ay nilagyan ng 2-3 toneladang flywheel na umiikot sa bilis na 3,000 revolusyon kada minuto kapag fully charged. 2.5 minuto ang charging at tumatakbo ang lokomotibo ng mga 30 minuto. Ang NCB Gyro ay ginawa mula 1,000, 900, 58 hanggang 1,000, 965. Ang ilang otomotrisa tulad ng British Rail Class 70 ay may flywheel na tagapag-imbak ng enerhiya para gumalaw sa pagitan ng contact network. Ang otomotrisa ay maliit na pampasaherong tren. Ang Perry People Movers, isang kumpanyang Briton, ay gumagawa ng magagaan na tram at railway matrisa gamit ang flywheel energy storage na F at S. At ngayon, narating na natin ang imbensyon ng super flywheel at ang personalidad ni Nurbey Gulia. Maraming artikulo online tungkol kay Nurbey Vladimirovich. Mula sa seryosong publikasyon na puno ng datos hanggang sa mga walang saysay na teoryang konspirasyon. Kapag sumipol ka lang, lilitaw siya. Pag-aralan natin ito ng mahinahon. Ipinanganak si Nurbey Gulia noong 1939 sa Tbilisi at nagtapos din sa Politeknikong Institusyon doon. Noong dekada 60, naging interesado ang batang siyentipiko sa flywheel na imbakan ng enerhiya, variator, transmisyon at iba pang paraan ng imbakan at pagbago ng enerhiya. Alam niya na ang flywheel na gawa sa bakal o cast iron ay nasisira kapag umabot sa tiyak na dami ng ikot. Kung mangyari ito sa gyrobus, maaaring masira ang buong sasakyan at malagay sa panganib ang buhay ng driver at pasahero. Si Gulia ay lumikha ng bagong flywheel. Ngayon, disk na ito nagawa sa libu-libong paikot na manipis at matibay na steel na laso, hindi na solidong metal. Kahit na ito ay masira, magsisimula itong mag-unwind at dahan-dahang magpreno sa mga panloob na pader ng takip, kaya naiiwasan ang malubhang pinsala. Nag-file si Gulia ng aplikasyon para sa patent noong ika-15 ng Mayo, taong 64. Gayunpaman, ang pagproseso ng patent, ang huling numero nito ay nakikita ninyo sa screen, ay natagalan. Naresolba lang noong Oktubre 15, 1983, hindi pa rin malinaw ang dahilan ng matagal na proseso. Noong mura pa ang gasolina, hindi interesado ang mga opisyal sa supermahikawik
at nagdududa pa sila sa bagong imbensyon. Nagsimula ang paggawa ng mga supermahikawik na katulad ng disenyo sa kanlurang mundo noong 1965 at dumami ang pag-aaral tungkol dito noong krisis sa gasolina ng 1970-ESO. Hindi nag-aksaya ng oras si Nurbey Vladimirovich. Pinatunayan ng unang pagsubok sa supermahikawik ni Gulia na kahit di perpektong bersyon, mas mataas ang energy density nito kaysa lead-acid na baterya basta ligtas gamitin. Ang pagkasira ng sinturon ay nangyayari kapag pinaikot ang rim hanggang 500 metro bawat segundo. May mungkahi na subukan ang mahikawik sa sasakyan. Noong 1966 sa pamumuno ni Nurbey, nilikha ang unang hybrid na sasakyan sa mundo na may flywheel energy storage at variator. Ginamit bilang basehan ang UAZ 450D. Ang harapang gulong ay ginagalaw ng DVE habang ang likurang gulong ay konektado sa flywheel gamit ang variator. Sa pagpreno, nag-iipon ng enerhiya ang flywheel at ibinabalik ito sa gulong kapag kailangan. Nakamit nila ang kapansin-pansing pagtitipid sa gasolina. Noong 1973, gumawa sila ng gyrobus prototype na sinubok sa Kursk. Pagkatapos nito, nag-focus si Nurbey Vladimirovich sa pag-improve ng super flywheel designs. Pinatunayan ito ng mga patent noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000 pati ng paglaganap ng agham. Naglabas si Gulia ng mga aklat sa mekanika at pisika at sumali rin sa ilang palabas sa telebisyon. Matagumpay nang ginagamit ang super flywheel energy storage sa iba't ibang larangan tulad ng enerhiya. Sa United States, nagtagumpay sa larangang ito ang Beacon Power na itinatag noong 1977. Sa ilalim ng siyentipikong pamumuno ni Nurbey Gulia, ang kumpanyang KEST, madali lang hanapin ang kanilang website, ay lumikha ng sarili nilang bersyon ng mga stationary kinetic energy storage na nakabase sa super flywheels mula sa high-strength na steel tape. Ang storage na ito ay kayang mag-imbak ng hanggang 20 kWh ng enerhiya. Kayang balansehin ng cluster ng mga storage ang araw-araw na hindi pantay na karga ng kuryente, kapalit ng malalaking hydro-accumulating na planta. Nagagamit ang imbensyon ni Nurbey Gulia sa ilang industriya na nangangailangan ng pag-iimbak ng enerhiya, pero hindi sa transportasyon gaya ng pinapangarap niya. Hindi ibig sabihin na natigil ang paggawa ng flywheel na bus matapos magretiro ang gyrobus at Erlikon. Noong taong 79, nakatanggap ang kumpanyang General Electric mula sa gobyerno ng Estados Unidos, kagawaran ng enerhiya at kagawaran ng transportasyon ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $5 milyong para sa pagbuo ng prototype ng bus na may flywheel. Hindi naging aktwal na prototype ang proyekto. Noong dekada 80, nag-eksperimento ang Volvo sa flywheel na pinapagana ng maliit na diesel engine at nire-recharge gamit ang enerhiya mula sa pagpreno. Sa huli, tinalikuran nila ang ideyang ito at mas pinili ang mga hydraulic accumulator. Noong 2005 ang Sentro ng Transportasyon at Kapaligiran, Universidad ng Texas sa Austin, Sentro ng Electromechanics, Test Devices at DIAREST Technologies ay nagsama-sama. Naghahanap ng pondo para sa gyrobus prototype. Noong 2011, ipinakilala ng mga inhinyerong Briton sa publiko ang pinakabagong disenyo ng gyrobus. Pinagsama ng Flybus Apter, Allison Transmission at Ricardo ang pag-install ng mechanical na flywheel na Ricardo Kinergy sa Apter Solo na British bus. Nilagyan ang bus ng hybrid power system gamit ang maliit na flywheel para sa rekuperasyon ng enerhiya tuwing preno at makatipid ng gasolina. Ayon sa pagtataya, dapat makatipid ng 20% ng gasolina ang rekuperador, pero sa aktwal na flybus, 8% lang ang nabawas sa konsumo. Sa nakalipas na 30 taon, ilang konsepto ng hybrid na sasakyan ang naisakatuparan gamit ang metal, kung saan mas pinili ng mga inhinyero na gumamit ng mekanikal kaysa sa mga electric na baterya sa kanilang disenyo. Babanggitin ko ang prototypes na ito. Una, ang Porsche 918 Rennsport R noong 2000 at 11 ay isang hybrid prototype na ideolohikal na tagapagmana ng 911 Gran Turismo 3 R Hybrid. Ang kakaiba sa pareho ay ang flywheel energy storage ng Kinetic Energy Recovery System na dinevelop ng Williams bilang kapalit ng karaniwang ginagamit na lithium-ion
na baterya para sa mga hybrid. Gaya ng Zero Buses, ang flywheel energy storage ng Porsche ay nakakonekta lang sa sistema gamit ang kuryente. At layunin nito ay magbigay ng ilang segundong dagdag lakas kapag kailangan, hindi para magpatakbo ng sasakyan sa buong distansya. Sa 918 RSR, pwedeng makakuha ang driver ng dagdag 150 kilowatt mula sa flywheel generator sa loob ng 8 segundo gamit ang isang pindutan. Ang hybrid na 918 ay may lakas na 767 kabayo. Kahanga-hanga ang galaw ng mga makinang ito dahil compact at gawa sa modernong composite materials, umaabot ng 40,000 ikot kada minuto ang Gran Turismo, 3R Hybrid at 36,000 naman ang 918 RSR. Ayon sa ilang source, ang mga flywheel na ito ay kayang umabot ng 50,000 ikot kahit may pag-iingat. Tinatayang ang gilis ng flywheel ay 1 kilometro bawat segundo 3 beses ng bilis ng tunog. Ang flywheel ay gawa sa carbon fiber at mayroon din itong layer ng composite na may isang uri ng magnetic material para magsilbing rotor ng motor generator. Siyempre, lahat ng ito ay inilagay sa isang vacuum-sealed na lalagyan. Gumamit din ang mga Aleman ng katulad na sistema mula sa Williams Hybrid Power na orihinal na dinisenyo para sa mga kotse ng Formula 1 sa isang Le Mans prototype na sports car, Audi R18 e-tron 4 na ipinakilala noong 2012. Ang likurang ehe ng hybrid ay pinapagana ng 500 at 10 HP na makina habang sa harap ay may 2 electric motor na may kabuuang 148 kW. Ang enerhiya para sa mga ito ay iniipon sa isang maliit na flywheel energy storage na nakalagay sa sahig malapit sa piloto. Ang composite flywheel na ito ay umiikot ng 45,000 beses kada minuto at kayang magpadala ng 500 kilojoules ng enerhiya sa harapang gulong ng kotse sa ilang segundo habang nagpapabilis. Noong dekada 90, gumawa ang Rosen Motors ng hybrid system na may maliit na gas turbine engine at flywheel energy storage na umaabot ng 55,000 ikot kada minuto. Ang flywheel ay nakatago sa isang vacuum-sealed na lalagyan at binubuo ng titanium na hub na may silindro na gawa sa carbon fiber. Nilagay ito sa gimbal mount para mabawasan ang hindi kanais-nais na gyroscopic effect sa pagmamaneho. Sumailalim sa road testing ang prototype ng sasakyan noong 1977 at doon na natapos ang lahat. Ipinanganak si Chrysler Petiot Concept noong 1973. Ginawa ito ng Reynard Motorsport at Setcon Technology Corporation, disenyo ng mga inhinyero ng Chrysler. Ang enerhiya sa pagpreno ay iniipon sa composite flywheel sa vacuum chamber na may bigat na 66 kilo at umiikot ng hanggang 58,000 beses kada minuto. At ang drive system ay pinaghalo mula sa traction na electric motor at V4 na makina. Noong 2010 sina Volvo at Jaguar ay nag-eksperimento rin sa kinetic energy recovery system na imbakan ng kinetic energy. Sa Formula 1, ginamit din ang mechanical na kinetic energy recovery system para sa pag-recover ng kinetic energy. Sinubukan ng iba't ibang developer noong 2008 hanggang 2009. Sa huli, pinili ng mga koponan ang dekuryenteng kinetic energy recovery system na gamit ay lithium-ion baterya o supercapacitor. Samantala, sa mga experimental na imbakan, naabot ang kawili-wiling mga parameter. Ginamit pa ang flywheel bilang tagapag-imbak ng enerhiya sa isang sasakyang pangkalawakan. Proyekto ito na pinondohan ng GLENA sa National Aeronautics and Space Administration para subukan ang mga bahagi sa laboratoryong kondisyon. May rim itong carbon fiber at titanium hub na kaya umikot ng 60,000 beses kada minuto. Ngayon, matapos makilala ang ilang konsepto, prototype, at production na sasakyan na may flywheel energy storage, panahon ng linawin ang lahat. Bakit hindi umunlad ang transportasyong may kinetic na baterya? Balikan ang pisika ng proseso. Ang enerhiya ng flywheel ay nakadepende sa moment of inertia at bilis ng pag-ikot nito, angular velocity. Ang moment of inertia ay nakadepende sa bigat, sukat at hugis ng flywheel. Hindi praktikal dagdagan ang laki at bigat dahil naaapektuhan ang sukat, timbang
at kontrol ng sasakyan dahil sa epekto ng gyroscope. Bagamat natutulungan ng kardang suspension ng flywheel, lumalaki rin ang buong sistema. Mas mainam dagdagan ang bilis ng ikot dahil nakadepende dito ang enerhiya. Ayos naman, pero sa gilid ng gulong umaabot sa 1 kilometro kada segundo ang bilis. Kaya kailangan ng matibay at dekalidad na materyales. Noong dekada 60, magkatulad ang densidad ng nakaimbak na enerhiya kada kilo ng electric na baterya at flywheel. Kung naging mas mabigat ang mga gyrobuses, sana nagtagumpay sila sa komersyo. Noon, ang mga flywheel ay mula sa hinulmang bakal na hindi naman mahal. Pagsapit ng ika-21 siglo, bumaba ng malaki ang presyo ng lithium-ion na baterya at tumaas ang kapasidad. Dahil sa teknolohiya at mass production, mas naging abot kaya ito. Pero ang high-strength composite flywheel na gawa sa dekalidad na materyales, low friction bearings, at posibleng magnetic suspension ay sobrang mahal. Ikalawa, magaling ang flywheel sa pagpapatakbo ng preno pabilis preno, gaya ng rekuperasyon system. Perpekto ang mga bus na tumatakbo mula hintuan at nagre-recharge ng kaunti kada stop o kaya stationary setup. Magandang energy buffer ito para sa mabilis na pag-regulate ng frequency ng kuryente sa power grid kapag biglang tumaas ang konsumo. Ikatlong katotohanan, mahirap mag-imbak ng enerhiya sa flywheel kaya dihado ito sa electric na baterya. Sa isang linggo, malaking enerhiya ang nawawala sa advanced na flywheel, habang ang lithium-ion na baterya ay 2-3% lang kada buwan ang self-discharge. O sige, kahit 5, i-charge ang flywheel ng sasakyan, iwan sa parking, tapos pagkatapos ng 2 linggo pagbalik mo, ubos na ang karga. Hindi nakakatuwa. Kaya sa konteksto ng transportasyon, ang flywheel ay hindi naman talaga isang himalang imbensyon. Mayroon itong mga benepisyo, pero marami rin itong seryosong kahinaan. Kung ituturing mo lang ang super flywheel bilang energy storage, may malinaw itong benepisyo. Hindi gaanong naaapektuhan ng temperatura ang flywheel. Mas malinis din itong gawin at itapon kaysa baterya dahil hindi reaktibo ang karamihan sa mga materyales nito. Di tulad ng baterya na tumatagal ng 7 to 10 taon, ang flywheel ay halos walang limitasyon sa gamit. Palitan mo lang ang mga bearing. Mga kaibigan, interesante ang kinetic energy storage. Masaya ako na natalakay at sinubukan kong maintindihan ito kahit paano. Ang hinaharap ng flywheel energy storage ay malalaman lamang sa paglipas ng panahon. Kung uusad ang mga materyales at may suporta mula sa gobyerno, korporasyon at mga eksperto, may kinabukasan ang teknolohiyang ito. Ano sa tingin ninyo? I-comment sa ibaba. Dito nagtatapos ang aking kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kakilala at mag-subscribe na rin sa channel kung hindi pa ninyo nagagawa. Salamat sa lahat ng nagbibigay ng pinansyal na suporta at sponsorship sa aking channel sa pamamagitan ng mga detalyeng nasa description at sa YouTube. Kasama nyo si Crass Moto Channel. Hanggang sa muli!